Pinipigilan ka ba ng pagiging busy na mas makilala ang Diyos? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang tunay na happiness ay matatagpuan sa mas malalim na pagkilala sa Diyos araw-araw. Sabi ni Apostol Pablo, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death. Mula po yan sa Philippians chapter 3 verse 10 ng New Living Translation. At sa Amplified Paraphrase, ganito naman ang sabi, For my determined purpose is that I may know Him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him. Bakit ganon ang desire ni Paul? Kasi meron siyang personal na relationship kay Jesus at naglalaan siya ng oras para mas makilala pa si Christ. Alam niya ang malaking kaibahan ng knowing about someone at really knowing someone. Kaya ang pinakamalaking hangarin niya ay mas makilala pa si Kristo. Pero hindi nangyayari yon ng basta-basta. Hindi ka basta magigising isang umaga na bigla mo na lang mas makikilala si Jesus. Sabi ni Paul, my determined purpose. Ibig sabihin, intentional ito. May kailangan kang gawin, kailangan mong mag-invest ng oras, ng puso mo, ng lakas mo at atensyon mo. Ang pagkilala sa Diyos ay worth investing your best. Isa sa pinakamalaking trap na pumipigil sa atin na mas makilala ang Diyos ay ang busyness. Kung paano nasisira ng sobrang pagkabisi ang relationship natin sa pamilya at sa mga kaibigan, ganun din ang nagagawa nito sa relationship natin sa Diyos. Kaya sinasabi sa Psalm 46 verse 10, Be still and know that I am God. Galing po yan sa New International Version. Be still and know that I am God. Kung gusto nating lumalim ang relationship natin sa Panginoon, kailangan natin maglaan ng oras para sa Kanya at matutong tumigil sa sobrang pagkabisi. Hindi ko naman sinasabing kailangan mong mag-pray ng isang oras araw-araw. Maaari ka magsimula ng 10 to 15 minutes bawat umaga, magbasa ng Bible at makipag-usap sa Diyos. Ang pinakamahalaga ay gawin mo itong habit. Mag-commit kang mas makilala ang Diyos araw-araw. Habang ginagawa mo ito, mas lalo mong mararanasan at mauunawaan ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Gawin mong panalangin ito araw-araw. Lord, kung wala man akong ibang magawa ngayong araw, ang gusto ko ay mas makilala pa kita at mas mahalin pa kita. Habang sinasabuhay mo ang panalangin ito, mapapansin mong unti-unti kang mapupuno ng mas malalim na kagalakan at kapayapaan. Think about this, my friend. What are some things you do every day for at least 15 minutes? Do you do them because they are essential or just because they become habitual? Ano ang mga bagay na pinaglalaanan mo ng 15 minutes o higit pa araw-araw?
Ginagawa mo ba ang mga ito dahil talagang mahalaga o dahil nakasanayan mo na lang? Pag-isipan mo yun. Pangalawa, what distractions can keep you too busy to spend time with God? Ano ang mga bagay na nakakaagaw ng atensyon mo at pumipigil sa iyo na makapaglaan ng oras sa Diyos? At ang panghuli, think about this. How will you adjust your schedule so that you can spend more time with God? Ano ang isang practical na pagbabago na maaari mong gawin ngayong linggo para mas mabigyan ng oras ang relationship mo kay God? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at sa araw na ito, piliin natin magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.